Hi guys, good morning Florida, good morning, good afternoon Philippines, and good night, good morning, good afternoon world. Yun. Actually kagigising ko lang guys, tapos nag may nabasa lang ako sa nag-notif kasi yung YouTube ko. Wait lang. Kain tayo guys. Ayun nga, nag-notify lang sa YouTube ko. Tapos may nagtanong sa akin dun sa nag-comment ako kung paano ako nag-review or anong ginawa ko nung nag-review ako ng NCLEX. So I thought of making this video. So yung para lang i-share. Ano nga ba? It all started kasi nung 2021. Actually nabanggit ko na to sa mga previous videos ko. Nagkaroon ako ng parang nung pandemic, nung 2020 kasi yun, late 2020. Parang nagkaroon ako ng depression, problema sa work ko. Tapos yun nga yung mga tropa ko nun sa UAE, parang nag-aalisa na. So ako, parang left behind na ako. Parang wala akong plano-plano sa buhay ko nun. Kasi nga masaya naman ako sa UAE, satisfied naman ako sa work ko, sa mga kasama ko, sa sahod ko, ganun. Nabibili at kuha ko naman kung ano yung mga gusto ko, parang ganun. So yun nga, nag-vacation ako nun sa US noong 2021. Tapos nakita ko yung mga kasama ko dati sa Metropolitan Medical Center na mga nurses din, or nalaman ko na yung mga ibang nag-work doon na mga successful na sila. Tapos sila rin yung mga junior ko na iba doon, mga nakasama ko sa work, iba na medyo na-orient ko, naturuan ko na mga ganun sa hospital. So ako parang na-inspire ba ako sa kanila, na sabi ko, kung sila na kaya nila, malamang baka kaya ko din. Oh, sorry kung yung So yun. Tapos yun nga, nung nandun ako sa US, nag-decide na ako na mag-take ng NCLEX just to give it a try lang. Kung kaya pa ba or what. So yun din yung isang isa ding nagtataya ako sa second thought kasi parang hindi ko na kaya, parang hirap mag-review. Paano ba mag-review ulit, alam mo yun. Kasi it's been decade na rin na wala, kasi naging comfort zone ko yung work ko na chill lang. Process lang ng mga medical claims, ganyan. So, hindi ko alam paano magsimula. Tapos yun, pagbalik ko ng UAE noon, yun, nag-start na ako ng mga processing ng mga playlist ko, ng mga documents ko. Tapos nagpatulong ako dun sa isang agency sa Pilipinas na nag-aasikaso ng mga NCLEX exam. So yun. Tapos, wala pa akong, kasi simula ko lang ng mga, ng pag-process ng mga papeles ko. So sobrang excited ko. Nag-enroll na ako sa online class noon, online NCLEX review. Yung isang kilala ring NCLEX reviewer, yung NCLEX class review sa Pilipinas. Passing rate ng mga students nila sobrang taas din. So nag-enroll ako doon. Tapos bumili ako ng mga nursing books, sobrang na eventually, yung mga libro naman, hindi ko naman din nagamit. Tapos yung online review na kung saan ako nag-enroll, parang once na blue moon ko lang siya nagagamit talaga. Kasi nga toxic din ako sa work. Tapos that time, financially challenged, parang ganyan. Kasi may mga, yung mga utang-utang na yun na kailangan kong bayaran. Tapos kailangan ko mag-overtime sa work kasi, kailangan ko bayad. So, ang ending, wala talaga akong time na mag-aral. So, isa sa mga ginagawa ko noon, since medical claims processor ang work ko noon, nasa computer lang, office work. So, ang ginagawa ko, nakikinig ako ng mga lectures online. So, habang nagpa-process ako, nakikinig ako niyan, ganyan. Tapos, ang ginagawa ko noon, every time, kasi siyempre matagal pa noon eh, nung nagkaroon ako ng eligibility. Tapos nakuha ko na yung, bumalik ako from US, July, so, nag-enroll, nagbumili ng mga libro. So, by 2022 na, nakuha ko na eligibility ko by January ata noon. December, basta ganun. Hindi ko na rin matandaan. Nakuha ko ng eligibility ko ng January. Tapos, nagpa-book na ako ng exam ng May 14, 2022. So yun din guys, importante talaga. Kasi iba kasi diba sinasabi na
magre-review muna ako, titingnan ko muna kung ready ako. No, maling-mali yun guys. Dapat nag-set na kayo ng deadline. Kaya kailangan nakakuha na kayo eligibility, go na kayo, magpabook na kayo ng schedule nyo para at least ma-force ba kayo na mag-focus at mag-review talaga. Kasi kung hintayin mo lang na mag-ready ka, wala talaga. Parang kailangan mo magkaroon ng ultimatum or ng deadline para at least ma-push ka para mag-aral talaga. So yun yung ginawa ko, nag-sked na ako. So May 22, 2022, May 14, 2022. So may exam na ako. May exam date. Tapos January, February, March, hindi ako masyadong nag-aaral nun. Hindi pa rin ako nag-aaral ng gusto talaga. Kasi yung ginagawa ko lang noon, once in a while lang talaga, once in a blue moon. Pag may mga time ako, or sinisingit ko talaga siya, gumagawa lang ako ng mga araw na mag-aaral ako, mag-take notes ako, magsasagot-sagot online. Pero hindi siya consistent. So nung dumating ng April, 1 month prior yun, medyo madalas na ako nun. Ang ginagawa ko nun guys, nag-exam ako online, so sumasagot-sagot ako niyan. After ko sumagot, meron akong scratch paper niya, nakikinig ako ng mga rational ng lecturer. So tinitake notes ko yun, take note. Tapos, ang ginagawa ko nun, kasi ang way of learning ko nun, kailangan paulit-ulit ko siyang na-encounter, nababasa, ginagawa. So ang ginawa ko nun, di ba, sa scratch paper ko siya sinusulat. Or scrap paper daw, sabi ng teacher guys, scrap paper. Na ganun, sinusulat ko yung mga rational, ganyan-ganyan, or rationale, ganyan-ganyan, sulat-sulat. Tapos, gumagawa na talaga ako ng araw nun para talagang umupo kahit 1 to 2 hours para i-transfer yung mga sinulat ko sa isang notebook talaga. Sa isang notebook ko. So yun, papakita ko mamaya. So, ang ginagawa ko nun, habang nagsusulat ako nun, parang binabasa ko ulit yung mga sagot, mga tanong, at saka yung mga sagot sa mga tanong na yun. Para at least mas nadadigest siya this time ng utak ko. Tapos meron pa ako yung music na ginagamit sa YouTube na naka-headset ako na yung pampa-increase ng concentration, ng memory, parang gano'n. Ayun ko. Parang in a way, siguro nakatulong din siya. Oo, yun yung ginagawa ko. So habang nagsusulat ako, ginagawa ko yun. Nakikinig ako, tapos yun, sulat, basa. Parang mas parang nakakatulong siya sa akin kasi mas naiintindihan ko at mas yung memory recall talaga mas maganda yung ganun. So yun yung ginawa ko. Tapos ang pinaka masasabi kong intensive review na ginawa ko is yung 1 week prior ng exam ko. So talagang pag-uwi ko ng Pilipinas noon, 1 week talagang buong 1 week yung prior ng exam ko. Kasi ano yun May 14, 2022, Sabado yun. So, 1 week prior, umuwi na ako ng Pinas. Talagang nasa hotel lang ako. Talagang di ako lumabas. Pag kumakain ako, nag-order lang ako online. Talagang, buong araw sa bahay lang ako. As in, nagre-review ako from 10 a.m. to 2 a.m. Doon ang review ko, review cycle ko. Simbasa. Tapos, ano pa yan? Medyo pa ako nun. Talagang nangarag na ako nun kasi every time na nag-self-post test ako, post exam, puro hindi talaga pumapasa yung score ko as in. Tapos, ang nakakatawa pa nito, the night prior ng exam date ko, ako. Kasi nga, nakasubscribe din ako sa nun eh. Anong tawag doon? Yung sa NCLEX na review rin na nakalimutan ko tuloy yung pangalan. Ano nga yan? God, nakalimutan ko. Yun, basta parang ganun, parang Archer. 2,000 years later. So yun, naalala ko na yung UWorld guys, naka-enroll din ako ng 3 months sa UWorld. So yun yung nakakatawa dun, the night before ng exam date ko, nag-take ako ng post-exam. So parang similar yun sa pag umupo ka ng NCLEX exam talaga, diba? So exam ako ganyan. So after ilang oras, grabe, sobrang nakaka-disappoint kasi parang ang passing rate ko lang or a chance of passing is parang 4%. As in 4%, diba? Hindi man lang 50% or kahit man lang 20%. As in 4% guys. So grabe, sabi ko, paano to? Hindi ko alam paano papasas kasi sayang yung sayang yung mga ginastos ko. Tapos, ang hirap kasi ng OFW nga ako sa UAE, so paano magre-retake ako, paano naman ako kukuha ng leave nun, di ba? Mahirap mag-file ng leave,
another gastos. That time, may mga binabayaran ako mga utang, di ba? So yun, pero at the back of my mind, medyo confident ako na parang feeling ko kaya ko siyang ipasa kasi di ba Saturday yung exam ko. So hindi na ako nag-aral ng Wednesday, Thursday, Friday. Alam niyo ang ginawa ko nun guys? Nung Wednesday, nag-Baclaran Church ako. Thursday, nag St. Jude. Tapos Friday, nag-Quiapo Church naman ako. So parang masasabi ko na yung pag-exam ko, yung journey ko ng pag-take ng NCLEX exam ko is more of parang masasabi ko 99 faith, 1% sweat, parang ganun. So talagang in-offer ko lang lahat kay God. Sabi ko, God, kung Lord, kung talagang para sa akin kung bumalik sa nursing, kung maging nurse ulit, sana po ipasa niyo po ako ng NCLEX. Ito yung magiging sign ko. So yun. Tapos ayun, ito nga guys. By the way, papakita ko. Ito yung naging ito yung nag-reviewer ko. Ayan. Ito. So yan. So after kong mag-post exam, isusulat ko yung mga question at saka mga rational or rationale sa scrap paper. Tapos pag may time na ako, nire-rewrite ko siya ng ganyan na maayos para pag sinusulat ko siya, habang sinusulat ko kasi mas naiintindihan ko siya, mas nadadigest siya ng utak ko. So yan. So sa mga nakakapanood nito, kung meron kayong plano mag-NCLEX exam or nagre-review ngayon, add nyo lang ako sa Facebook. Ito, add nyo ako sa Facebook. Tapos isi-send ko sa inyo yung mga notes ko nito. Baka makatulong sa inyo. Ano pa ba? To tell you honestly guys, lahat ng mga inaral ko, parang 5 lang talaga yung talagang tumatak at lumabas dun sa mga binasa ko. Pero siguro syempre, kaya rin ako nakapasa, siguro yung concept na andun sa utak ko, na-apply ko, pero hindi ko lang siguro ma-appreciate kasi hindi siya yung same word na ginamit sa mga tanong kung dun sa mga pinag-aralan ko, so parang gano'n. Pero siguro, somehow, yung review na ginawa ko naman, nakuha ko yung concept, kaya siguro nakuha ko yung mga tamang sagot. So parang nag-stop ako sa hindi ko sure kung 125 o 135, parang gano'n. So konti na lang, di ba? Natapos ko na. Tapos lumabas ako ng exam room or testing room noon na medyo hindi ako confident kasi parang feeling ko hindi ako papasa. So lahat in-offer ko na lang kay God. Hindi ako nung trick na ginagawa, na gano'n, hindi ko ginawa yun. Ang ginawa ko na lang, nagdasal na ako, naghintay ako ng almost 2 days sa result. Tapos di pa 2 days na yun, chinek ko lang yung online, yung email ko, tapos yun, luckily nabasa ko yung email ng agency na nag-process ng NCLEX exam ko, tapos yun, kinongratulate na ako. So yun, sobrang masaya, sobrang tuwan-tuwa ako, tapos yun, doon na nagsimula lahat, kasi yun lang naman yung importante guys, kailangan maipasa yung exam, para the rest is tuloy-tuloy na din naman eh. So yun yung mga ginawa kong pagre-review, na hindi talaga ako nag-review talaga na naiintindihan ko yung mga OFW na planong mag-exam or nag-review ngayon o plano kumuha ng NCLEX exam. Sobrang hindi siya madali guys pag OFW ka kasi kailangan mong humanap ng oras. Kung may oras ka man, yung katitig na oras na lang yun, minsan ipapahinga mo na lang kasi sobrang nakaka-stress. Tsaka talaga, challenge talaga siya kung saan mo siya isisingit yung review. So, yun din talaga, kung meron ka talagang goal, kailangan mo talagang gawa ng paraan. At bigyan talaga ng panahon. So, bigyan talaga ng panahon. So, yun lang guys. Ganun yung ginawa kong pag-review. Hindi ako yung subsub talaga na pag-aaral. Kung ano lang, kasi yun din, parang hindi rin sa akin effective yung pinipilit yung sarili ko. Kasi parang talagang at my own pace talaga yung ginawa ko nun eh. Na parang kung kailan lang ako ready, kung kailan ko lang trip, parang ganun. Tapos, siguro ang tip ko na lang din, kung ang work niyo is office work kayo or whatsoever, or kung nasa bahay kayo off nyo, siguro kung ayaw nyo talaga umupo at magbasa, ang gawin nyo kung kaya nyo makinig ng mga podcasts about nursing concepts and theories, ganyan-ganyan. Gawin nyo, kasi nakakatulong siya. Pero syempre, kailangan tumili rin kayo ng mga materials na updated kasi sobrang marami na rin mga updates na ginawa. So baka yung mga pinapakinggan mo
or mga reviewer mo is medyo outdated na, so mahirap yun. For sure, ang makukuha mong sagot yung luma, hindi yung bago. So yun, kailangan be mindful din sa mga materials na gagamitin. Tapos yun din, kasi alam ko karamihan sa atin, di ba, kala nila the more na meron kang mga materials na review or mga reviewer, mas maganda. So hindi rin. Kasi mas nakaka-overwhelm yun. So mag-focus lang kayo sa isang reviewer or review center na in-enrollan niya. Kung nag-enroll na kayo sa review center, dyan na kayo mag-focus kung na kayo kumuha ng ibang mga review material sa ibang mga kulig nyo or kaibigan. So yun din. Para hindi magulo yung utak mo. So yun lang guys. So sana nakatulong yung mga tips or yung story ko paano ako nag-review ng NCLEX. So yun again, add nyo lang ako sa Facebook. Tapos kung gusto nyo yung mga notes ko, isi-send ko sa inyo para at least baka somehow makatulong din. Alam nyo yun. So yun guys, sobrang good luck sa lahat ng mga planong bumalik ng nursing sa bedside. Unahin talaga dapat yung NCLEX. So good luck, all the best. At yung mga nag-worry na baka kasi matanda na or what, katulad ko na matanda na. So guys, dito sa US walang tanda-tanda. Yun din, after pumasa ng NCLEX dun sa mga walang bedside experience, kumuha kayo ng experience talaga. Mag-apply kayo ng work, tapos pag na-hire na kayo, apply na kayo ng mga agency. Kasi kung gusto nyo talaga, or target nyo na hospital yung maging work nyo rito, or sa acute care kayo, kailangan nyo talaga ng bedside experience. Otherwise, mapunta kayo sa mga skilled nursing facility, home care, mga assisted living, ganyan. So, yun. So yun lang guys, so for more nursing adventures and interesting stories, follow for more.